Magandang araw pong muli sa iyo, Sir Carl. Pati na rin sa lahat ng tagapakinig ng iyong channel. Ako po uli ito, si Christian ng Tubigon, Bohol. Ang karanasan kong ito ay naganap sa lugar ng aking lolo sa bayan ng Alicia. Sa Bohol pa rin po ito. Makalipas ang ilang linggo mula noong maranasan namin ang makakita ng sirena sa dagat, ay napadaan sa bahay namin si Tito Nonoy. Pinsang buo ni Papa iyon. Hinanap nito si Papa. Sabi ko naman na naroon sa may tabing dagat, nagkikiskis ng lumot ng aming bangka. Mahal na mahal kasi ni Papa ang bangka namin. Halos ayaw padapuan ng lumot. Kaya 2 beses sa isang linggo kung kanya iyong linisin. Nagtungo si Tito Nunoy sa tabing dagat para makausap si Papa. Ilang saglit lang ay nakita kong paparating na sila sa bahay. Sabi ni Papa na ipaghain ko daw ng makakain si Tito kasi magtatanghalian na noon. Busog pa rin naman kami kaya wala pa kaming planong kumain ng 12:00. Habang kumakain si Tito ay sinabi nito na pinapapunta raw kami ni Lolo sa Alicia dahil magdiriwang sila ng kapistahan. Natuwa naman ako kasi siguradong umaatikabong kainan at inuman iyon. Lalo na doon kina Lolo na talagang pinaghahandaan ang fiesta. Nag-aalaga talaga sila ng baboy at mga manok na kakatayin. Matapos kumain ay nagpaalam na rin na uuwi na si Tito. May pinuntahan lang daw siya sa kabilang bayan kaya nakisuyo na rin sa kanya si Lolo na daanan kami para kumbidahin. Baka raw kasi makalimutan namin. Kinabukasan noon ay nagsimula na kaming maghanda ni Kuya ng mga damit na dadalhin. Nilabhan na namin ang mga nakatagong pantalon na pangpormahan pati mga damit na rin para hindi naman amoy alkampor kapag isinuot. Pati yung mga rubber shoes ay nilabhan na rin. Lumipas pa ang 2 araw at iyon na ang araw ng pag-alis namin papuntang Alicia. Maaga pa lang ay gumayak na kami agad at umalis. Matagal din kasi ang biyahe papunta doon sakay ng bus. Pagkarating namin sa sentro ay naabutan namin naroon nakatambay malapit sa paradahan ng tricycle si Tia. Bumaba pala sila ng bayan para mamili ng mga rekado. At inabangan na lang din kami dahil alam niya naman na bago magtanghali ay darating na kami. Nagpakyaw na nga ng 2 tricycle papunta sa bahay nila Lolo. Habang nasa biyahe ay panay ang kwentuhan nila Papa at ni Tia. Dahil sa hindi naman ganun kalayo ang bahay nila Lolo mula sa sentro, kaya mabilis lang din naman ang aming naging biyahe. Pagkababa namin ng tricycle ay agad naman kaming sinalubong nila Lolo at Lola at niyakap kami ng mahigpit. Napakabihira lang kasi nila kaming makita. Naroon na rin ang mga pinsan namin pati ibang kamag-anak. Inaya nila kami na pumasok para makapagtanghalian na agad at kailangan makapagpahinga raw sa hapon dahil sa kinagabihan ay magsisimula ng maghanda ng mga lulutuin sa kinabukasan. Dahil sa kinagabihan ay sisimula na ang pagluluto ng ibang mga ihahanda para sa kinabukasan. Napakasaya ng tanghaliang iyon dahil
para kaming isang buong barangay na nag-boodle fight kasi ang dami namin. Meron na ring tuba pero panulak lang sa kinakain. Hindi talaga panglasingan. Parang nauna na tuloy ang selebrasyon ng fiesta sa bahay nila lolo at lola. Dahil napuno ang bahay ng ingay ng kwentuhan at halakhakan. Lalo na at ang kukulit ng iba kong mga tiyuhin. Kung ano-ano kasi ang mga ikinikwento. Noong sumapit na nga ang 6:00 ng gabi, ay pinapasok na kami ni Lola sa loob ng bahay. Delikado na raw ang tumambay sa labas kahit sa harap lang ng bahay. Nagtaka naman kami nila kuya at papa dahil ang aga-aga pa, nagsasarado na agad sila ng mga bintana. Kaya tinanong namin si Lola kung anong nangyayari sa lugar nila. Doon na nga nagsimulang magkwento si Lola at tumahimik na ang lahat para makinig. Ayon pa kay Lola, 2 linggo na raw ang nakakaraan noong magsimulang may mamatay na mga hayop. Meron na ring mga nawawalang tao at matatagpuan sa liblib na bahagi ng lugar na wakwak na ang tiyan. Iyon bang kinuha lang talaga ang laman loob? Pinaghihinalaan daw nila na merong yanggaw sa kanilang baryo dahil sa sunod-sunod na pambibiktima nito at talagang agresibo. Ipinag-utos naman daw ng barangay na huwag masyadong pag-uusapan kasi nga paparating ang kapistahan. Baka walang pumunta dahil sa takot. Pero nagsasagawa naman daw ng regular na pagpapatrolya sa gabi para kahit papaano ay magdalawang isip ang aswang na iyon na magpabalik-balik sa lugar. Ayon pa kay Lola na maaari daw na bagong yanggaw talaga iyon. Ilang linggo lang din kasi ang nakalipas ay nagdiwang ng kapistahan ang isang barangay na hindi kalayuan sa kanila, kung saan sinasabing maraming nakatirang aswang. Maaaring may mga nahawa daw na taga sa kanila, kaya iyon ang nambibiktima. Dagdag pa ni Lola na maaari pa naman daw magamot ang mga nayanggaw kapag hindi pa ito nakakakain ng sariwang laman at dugo ng tao. Iyon nga daw ang dahilan kung bakit lahat ng taga sa kanila ay maagang nagsasarado ng mga bahay dahil hindi malayong maging sa loob ng mga kabahayan ay pumasok na rin talaga ang aswang. Lalo na sa katulad noong nananalasa sa kanila na sadyang agresibo. Binalaan na rin kami ni Lolo na huwag basta-bastang makikihalubilo sa mga taga sa kanila o kahit ang tumanggap ng pagkain. Kasi kahit taga roon pa sa kanila ay wala namang makakapagsabi kung sino ang yanggaw. Mas mainam na raw ang nag-iingat. Noong marinig ko ang ikinwento ni Lola sa amin, ay nakaramdam ako ng takot at umatras ang kasabikan kong makipagsayaw sa gabi ng kapistahan. Mahirap na kasi, pwedeng maging hapunan ako ng aswang o di kaya mahawaan na lang bigla. Kahit alin doon ay parehong ayaw ko. Dumugtong na rin si Lolo na tuwing kakain daw kami ay palaging maglagay ng kalamansi sa mga ulam, lalo na kapag karne. Sinagot ko naman ito. E di naging kilawin na lahat ng lasa ng ulam, Lo, dahil sa kalalagay ng kalamansi? Tumawa naman ito at sinabing, hindi niya naman daw sinabi na pigaan ng 10 kalamansi ang lahat ng ulam ko. Kumuha lang daw ako
ng kahit isang hiwa doon sa ulam at iyon lang ang patakan ng kalamansi. Kasi kahit iyon lang ang mapatakan, ay magbabago na rin naman ang amoy o itsura. Kung sakaling karne talaga iyon ng tao o ginamitan ng panlinlang ng aswang. Pero ayon din kay Lolo na hindi naman kailangan patakan ng kalamansi ang mga pagkain na sa bahay namin mismo niluto. Kasi marami naman daw siyang pangontra na nakapalibot sa bahay. Kaya hindi rin basta-basta makakapasok ang aswang sa bahay nila. Sabay turo ni Lolo sa mga nakasabit sa gilid pati na sa bintana. Nakita ko nga na merong sanga ng kalamansi na meron pa talagang mga tinik ang nakasabit sa dingding. Meron ding garapon na may asin malapit sa bintana na merong iilang tipak ng bawang sa ibabaw. Malalaman na rin daw na may aswang sa paligid kapag napansin naming kumukulo yung botelya na nasa may altar na may langis. At meron din pala si Lolo noon na nakalagay sa maliit na botelya sa kanyang jacket. Naikwento na rin namin noon ang tungkol sa engkwentro namin sa nilalang ng dagat doon sa lugar namin sa Tubigon. Idinagdag rin ito na tama daw si Papa na umalis na rin agad. Dahil bihira ang pinapakitaan ng mga sirena sa panahong iyon na hindi binibiktima. Matapos noong kwentuhang nakakatakot ay sinabi ni Lolo na magsitulog na raw kami dahil maaga pagigising para sa pagluluto ng ulam sa fiesta sa kinabukasan. Kaya kanya-kanya na nga kaming hanap ng hihigaan. Malawak naman ang bahay nila Lolo. Maraming silid na mga walang pinto. Tapos ang sahig ay yari sa kawayan. Kaya humanap na lang kami ng silid na meron pang espasyo, nakakasya kaming 3. Bali halo-halo na kasi sa isang kwarto, basta makatulog lang. Puro lang din naman mga tito ko at mga pinsan ang naroon, kaya wala nang arti-arti pa. Malalim na noon ang gabi. Hindi pa rin ako nakakatulog. Maaaring namamahay ako. Napansin kong si Papa ay panay rin ang paikot-ikot ng higa. Kaya duda ko ay hindi pa rin iyon tulog. Pa, gising ka pa? Mahinang bulong ko pa dito. Oo, hindi ako makatulog eh. Sagot pa niya sa akin. Ako din pa eh. Sabi niya naman, napilitin ko daw na makatulog. Dahil ilang oras na lang ay babangon na kami para tumulong sa pagluluto. Imbis na sundin ang sinabi ni Papa, ay nagtanong na lang ako ng kung ano-ano tungkol doon sa ikinuwento sa amin ni Lola. Sabi naman nito na noong panahon nila ay may ganun rin daw balita. At nangyayari lang daw ang ganoon kapag meron silang namamataan na bagong lipat. Ilang saglit pa ng pag-uusap namin ni Papa ay bigla na lang nagkaingay ang mga manok sa kulungan sa likuran ng bahay. Pati na rin iyong baboy na naka-schedule na katayin para sa kinabukasan. Kaya dali-dali akong bumangon at pumunta sa silid nila Lolo para gisingin ito. Pati nga mga tiyuhin at pinsang lalaki ay ginising ko na rin. Nang magising si Lolo ay agad niyang tinignan ang langis sa altar. Tapos itinuro iyon sa amin. Kumukulo ang langis. Ibig sabihin ay meron daw aswang sa labas. Kaya dali-daling kinuha ni Lolo ang kanyang nakahandang buntot pagi.
Tapos inutusan kaming kumuha ng asin at itak sa kusina. Naunang lumabas si Lolo kasama ang dalawa kong tiyuhin. Agad rin naman kaming sumunod ni Papa. Marami kami noon na lumabas na may dalang mga flashlight at itak. Naisip ko na kung talagang aswang iyon ay hindi basta-bastang makakatakas. Habang papalapit kami sa kinalalagyan ng kulungan, ay para namang may nagkakarerahang daga sa loob ng aking dibdib dahil sa kaba. Tuwing merong kaluskos ay bigla na lang akong napapalingon. Kahit pa nga malamig ang paligid dahil sa madaling araw na halos noon, ay pinagpapawisan pa rin ako ng malagkit. Iyon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makakaranas ako ng engkwentro sa aswang. Biglang sumigaw si Lolo na magmadali raw kami at palibutan ang kulungan ng baboy dahil naroon ang aswang. Kaya kahit nangangatog ang tuhod ko ay sumunod na rin ako sa pagtakbo ng karamihan. Noong naroon na nga kami sa kulungan ng baboy, ay doon namin naabutan ang isang malaking aso na kulay itim at kakaiba ang mata noon. Para kasi iyong sa pusa, iyon bang nagliliwanag, lalo pag naiilawan ng flashlight. Galit na galit iyon na umangil sa amin. Paikot-ikot din na para bang naghahanap ng matatakbuhan. Noong nakatalikod iyon kay Lolo, ay agad hinataw ni Lolo ng malakas gamit ang buntot ng pagi. Kaya parang kumisay iyon dahil sa sakit, tapos umalulong ng malakas. Hinarap noon si Lolo na parang aatake na talaga. Pero papaharap pa lang iyon ay pinasundan na agad ni Lolo ng paghampas. Kaya imbis na humarap ng tuluyan sa kanya, ay bigla iyong bumuelo ng takbo papabangga sa akin. Mabuti na lang ay agad akong nahila ni Papa dahil para kasi akong naistatwa at hindi nakagalaw. Pinasundan na rin nila iyon ng paghagis ng asin. Tapos nagsuot iyon sa may matataas na talahib sa unahan lang noong kulungan. Masukal na kasi ang likuran noon at patungo na ang direksyon sa kabukiran. Tapos meron din doong malapit na ilog. Noong makaalis ang asong iyon ay inilawan namin ng flashlight ang dinaanan nito. At nakita nga namin ang pailan-ilang patak ng dugo. Nataga rin daw pala iyon ni Tito ng ilang beses gamit ang itak at karit naman sa isa ko pang tito. Sabi ni Lolo, nasundan raw namin dahil kung sa ilog ang tungo noon ay siguradong wala iyong matatakbuhan kasi medyo malalim na ang ilog at hindi naman makakatawid sa kabilang bahagi. Pagkarating namin sa tabing ilog ay inisa-isa naming ilawan ang mga puno na malapit doon at binaybay na rin ang kahabaan ng ilog. Pero hindi na namin nakita pa ang asong iyon. Kaya sinabi ni Lolo na umuwi na raw kami dahil baka nagpalit anyo na iyon ng saibon at lumipad na lang. Pagkarating sa bahay ay inusisa ni Lolo ang kulungan ng mga manok at nalamang 2 manok ang patay at pugot ang mga ulo noon na parang kinagat lang at pinigtas. Butas rin ang katawan na nagkalat pa nga ang ibang parte sa lupa. Napa-sign of the cross na lang ang mga tiyahin ko at pinsang babae sa nakita. Matapos mailibing ang natira sa mga patay na manok, ay pinapasok na kaming lahat sa bahay.
Pinag-usapan na lang namin ang nangyari at kung meron ba silang hinala kung sino ang maaaring bagong yanggaw sa kanilang lugar. Hanggang sa sumapit na lang ang pasado 4:00 ng madaling araw at hindi na kami natulog pa. Kaya sinabi ni Lolo na magkape na kaming lahat at simulan na ang pagkatay ng baboy. Ako naman ay kasama sa mga naatasan na maghiwa. Maraming putahe rin ang iniluto. Magaling kasi magluto yung mga tito ko, kaya talagang ang sarap ng mga handa. Siguradong magugustuhan talaga ng mga bisita. Ayon pa kay Lolo, na wala rin naman daw silang inaasahan na iba pang bisita na galing sa ibang lugar. Bali kaming pamilya lang talaga ang imbitado. Tapos meron din silang mga taga-roon lang din na inaya. Iyong mga walang handa sa kanilang bahay. Sa totoo lang, Sir Carl, ay nakakapagod magluto sa mga ganong fiestahan. Kasi di kahoy ang lutuan na gamit. Kaya tuloy-tuloy ang paglalagay ng panggatong sa kalan. Pero noong makaluto na, ay sulit din naman ang pagod. Matapos makaluto, ay inutusan ako ni Lolo na kumuha ng maraming kalamansi sa likuran ng bahay. Para sa pangpatak daw iyon sa ulam at sa sausawan na rin. Pati na sa ilalagay sa kilawing bitukang baboy. Tinanguan ko lang si Lolo at humanap na ng panungkit. Mataas kasi ang puno nila doon. Noong marami na ang aking nakuha, ay ibinigay ko na agad iyon kay Lolo. Tapos pinalapit na kaming lahat sa kanya, pati mga batang maliliit. Binigyan niya kaming lahat ng kalamansi at sinabihan na bago raw kami kumain ng ihahanda namin na pagkain, ay patakan daw muna iyon ng katas ng kalamansi. Dahil baka raw may sumalisi sa mga pagkain. Naroon pa naman sa mahabang lamesa sa labas kung saan ipaparada ang lahat ng pagkain. Maigi na raw ang nakakasiguro na hindi mahahawaan ng pagkaaswang. Kahit naman mga kapitbahay lang nila ang bisita, ay ayaw pa rin ni Lolo na magkumpiyansa. Matapos kaming paalalahanan ni Lolo, ay inihanda na namin ang mga pagkain sa labas. Nagsidatingan na rin ang mga kapitbahay nila Lolo na imbitado. Pasado 10:00 ng umaga, ay nagsimula na ang pagdami ng tao. May mga bata, binata, dalaga at matatanda. Kumuha na rin ako ng plato para makakain na. Matapos makakuha ng pagkain, ay doon ako pumwesto malapit sa puno na nasa tabi lang din ng bahay nila Lolo. May maliit namang lamesa doon, kaya meron akong mapagpipwestuhan. Ilang saglit lang ay may lumapit sa akin na isang lalaki. Medyo may edad na ito at may dalang plato na punong-puno ng ulam. Merong adobo, kare-kare, kaldereta at lumpia. Pero wala itong kanin. Ipinagtaka ko iyon dahil wala namang kaming handa na kare-kare at adobo. Kaya naisip kong baka sa kapitbahay iyon nakikain. Sabi nito sa akin na naubusan daw ng kanin doon sa kinainan niya at baka pwede raw siyang makahingi ng kanin. Doon na rin siya pipwesto sa lamesang kinakainan ko. Sabi ko naman na oo. Kumuha na lang siya doon sa mahabang lamesa. Pero sinabi nito na nahihiya daw siya kasi hindi naman siya imbitado namin. Sinabi ko na sige
Ako na lang ang kukuha ng kanin na para sa kanya. Inihabilin ko na rin na paypayan ang pagkain ko dahil baka dapuan ng langaw. Nagtungo na nga ako sa mahabang lamesa. Kaso lang, nasa loob pa ang mga plato, kaya pumasok ako sa loob para kumuha. Naisip kong doon na rin kumuha ng kanin sa kusina para siguradong mainit pa. Pagkabalik ko sa pwestong aking kinainan, ay wala na roon ang lalaki. Pero naroon pa naman ang pagkain ko. Napansin kong meron na rin iyong kare-kare, adobo at lumpia. Wala na rin ang mismong plato na dala noong lalaki. Kaya naisip ko na baka tinawag na ng mga kasamahan niya, kaya umalis na lang din at iniwanan ako ng ulam. Kaya ang ginawa ko ay dinala ko na lang iyong platong may kanin doon sa mahabang lamesa. Inihalo ko iyon sa mismong lagayan ng kanin. Marami pa naman kasi akong kanin sa plato ko. Akma na sana akong kakain noon nang maalala ko ang sinabi ni Lolo tungkol sa paglalagay ng kalamansi. Kaya naisipan kong subukan iyon. Dali-dali kong kinuha ang kalamansi sa aking bulsa at tinusok ko iyon ng tinidor at pinatakan ang mga ulam na iniwan sa akin noong lalaki. Excited pa naman ako na kumain noon kasi wala naman kaming ganong putahe. Pero bigla akong natigilan nang makita kong bumula iyon at nagkaroon ng kakaibang amoy na malansa. Habang dumarami ang bula sa mismong karne, ay unti-unti ring nagbabago ang itsura noong ulam. Naging isa iyong sariwang atay at meron ding laman na may dugo-dugo pa o iyong sariwa pa ba. Alam kong atay iyon dahil kabisado ko ang kaibahan ng sariwang atay sa mismong karne. Dahil sa nasaksihan ko ay naging abnormal ang tibok ng aking puso na parang kinabahan ako bigla. Agad kong tinawag si Lolo at ikinuwento sa kanya ang nangyari. Sinabi naman nito na mabuti na lang daw at naalala kong patakan ng kalamansi ang putahing iyon dahil kung hindi ay siguradong nahawaan na ako ng pagiging aswang. Dahil sa natuklasan namin ni Lolo ay agad niyang tinawag sina Papa at iba ko pang mga tiyuhin. Binilinan niya ang mga ito na maging mapagmatyag sa mga dumarating na bisita. Pinabantayan niya na rin kina tita ang mahabang lamesa na pinaglalagyan ng mga pagkain dahil baka may sumalisi at maglagay ng laway. Pati mga pinsan kong babae ay nakamata na rin doon sa lamesa. Sinabi ko naman ang itsura noong lalaki na lumapit sa akin, pati na rin ang kulay ng damit noon. Hinanap iyon nila Lolo sa mga kapitbahay kung may lalaki bang ganun ang itsura pati ang suot, pero hindi talaga nila nakita. Hindi ko na tinuloy ang pagkain ko noon kasi bigla akong nandiri sa mga pagkain. Mula nga ng pangyayaring iyon ay halos hindi na ako kumakain ng walang kalamansi, lalo na kapag nasa ibang bahay. Idinadahilan ko na lang na mahilig talaga ako sa sausawan na kalamansi at asin kapag kumakain. Pero ang totoo ay pinapatakan ko talaga ang ulam ko bago iyon kainin. Kahit iyong mga inihahatid na ulam ng aming mga kapitbahay, kahit pa nga gulay iyon. Kinagabihan noon, Sir Carl, ay nakipagsayaw pa rin naman kami kasama ng aking mga pinsan. Pero nakabantay sa amin sina Lolo, Papa at mga tiyuhin.
Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Carl. Sana ay magustuhan nyo at makapagbigay na rin ng babala sa mga mahilig makifiesta nating katribo dito. Maraming salamat po kung mapipili nyo rin ang kwento kong ito. More power sa channel mo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.